Akala ko noon, ako ang may hawak ng sikreto. Pero hindi ko alam na may ibang matang nakatingin. Isang umaga, paglabas ko ng kwarto ni Sir para maglinis, bigla kong narinig ang isang boses mula sa taas. Rosa? Si Madam. Nakatayo siya sa hagdan, hawak ang cellphone, naka-on ang camera, at alam kong nakita niya lahat. Hindi ako makagalaw. Bakit ka galing sa kwarto niya? Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makahinga. Bumaba siya dahan-dahan habang umiiyak. Rosa, akala ko kaibigan kita. Pagdating ni Sir, biglang nag-iba ang eksena. Wala to. Pinapasok ko siya para maglinis. Ikaw lagi mo akong pinagbibintangan, pero hindi na siya pinakinggan ni Madam? Hindi ako tanga, sabi niya. At hindi ako papayag na sa sarili kong bahay, ako pa ang lokohin. Pero ang pinaka nakakatakot, hindi yung galit ni Madam. Hindi yung sigaw. Yung bigla ang pagtaas niya ng kamay kay Sir. At ang sagot ni Sir, isang sampal na lumipad pabalik. Napayakap ako sa sarili ko. At bago sila magpatayan sa sala, tumingin si Madam sa akin. Ikaw, alis ka mamaya. Ipapadeport kita. Yun ang huling salitang narinig ko bago ako tumakbo paakyat at mag-empake.